Sa unang tingin, tila perpekto ang buhay namin ni Paulo. Matagal na kaming mag-asawa at sa loob ng maraming taon, sabay naming hinarap ang mga pagsubok na dala ng buhay. Pareho kaming may matatag na trabaho, may sariling bahay at nagplano na rin para sa aming kinabukasan. Ngunit isang araw, isang pagkakataon ang dumating na nagbago sa takbo ng aming buhay. Isang trabaho ang inalok kay Paulo sa ibang bansa, isang oportunidad na hindi niya kayang palampasin. Nang unang sabihin ni Paulo sa akin ang tungkol sa alok na trabaho, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang puso ko ay puno ng saya para sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay may takot akong nararamdaman. Paano kung ang distansya ay maging hadlang sa aming pagmamahalan? Paano kung hindi namin makayanan ang layo sa isa't isa? Ito ang matagal ko ng pangarap, Ana, sabi ni Paulo habang hawak ang kamay ko. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa at saya at alam kong hindi ko pwedeng pigilan ang kanyang pangarap. Alam kong magiging mahirap ito pero alam kong kaya natin. Hindi madali ang desisyon. Maraming gabi ng pag-uusap, ng pag-aalala, ng pag-iyak. Sa huli, nagdesisyon kaming subukan ang LDR. Isang bagay na bago para sa amin. Sa mga unang linggo, halos araw-araw kaming nag-uusap online. Video calls, chat messages, email, lahat ng paraan ng komunikasyon ay sinubukan namin para mapanatiling buhay ang aming relasyon. Kahit pa man ay may mga pagkakataong parang napakalayo ni Paulo. Sa kabila ng mga tawag at mensahe, may mga gabi na nararamdaman kong nag-iisa ako. Minsan, iniisip ko kung paano tatagal ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging matatag. Alam kong ito ang tamang bagay na gawin para sa aming kinabukasan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, nakatingin sa screen ng laptop, may mensahe akong natanggap mula kay Paulo. Ana, may sorpresa ako para sa iyo. Nakaramdam ako ng halong kaba at excitement. Ano kaya ang sorpresa niya? Nagpatuloy ang aming video call at sa isang iglap, may isang taong lumitaw sa screen. Isang mukha na hindi ko inaasahan. Isang batang babae, mga 7 taong gulang, may mga matang puno ng saya, ngunit may kirot sa likod ng kanyang ngiti. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Sino siya? Paulo? Tanong ko, punong-puno ng pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang dating tahimik na mundo ko ay biglang nagkaroon ng ingay. Ang batang babae ay tila may daladalang mensahe na magpapabago sa aming relasyon. Ano ang kanyang kaugnayan kay Paulo? Bakit siya nandito? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan sa akin ng kaba. Ang aming simpleng buhay ay biglang nagkaroon ng misteryo. Ang dating sigurado kong pagmamahalan ay tila nagkaroon ng puwang para sa mga bagong tanong. Sa likod ng bawat tawag, bawat mensahe, may mga bagay pala akong hindi alam. Hindi ko akalain na sa isang iglap, ang mga simpleng tawag at video chat ang magiging sandigan ng aming pagsasama ni Mia. Ilang taon na rin kaming kasal at ang pag-aakala ko ay magiging madali ang lahat lalo na't matatag na ang aming relasyon. Ngunit nang dumating ang pagkakataong kailangang lumipat si Mia sa ibang bansa dahil sa kanyang trabaho, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating masaya at magaan na pamumuhay ay napalitan ng labis na pangungulila at pananabik sa kanyang presensya. Sa bawat pagring ng telepono, tila bumabalik ang sigla ng aking puso. Napagtanto kong ang boses ni Mia ang naging musika ng aking araw, ang kanyang mga kwento ang naging kwento ko rin. Sa likod ng mga ngiting pilit kong binibigkas sa harap ng screen, naroon ang lungkot na hindi ko mawari kung paano papawiin. Kamusta ang araw mo? Tanong niya sa akin habang pinipilit kong itago ang pagod sa aking boses. Kahit alam kong pareho kaming nahihirapan, hindi ko maaatim na ipakita sa kanya ang aking kahinaan. Maayos naman, kahit papaano.
Sagot ko, pilit na nagpapakatatag. Sa kabila ng distansya, naroon pa rin ang pagpapahalaga namin sa isa't isa. Naglalaan kami ng oras para mag-usap kahit na magkaiba ang aming time zone. Wala na kaming ibang magawa kundi umasa sa teknolohiya para manatiling konektado. Hanggang kailan ganito? Tanong ko sa sarili ko na para bang nagdarasal sa hangin na sana'y bumalik na siya. Isang gabing malalim na ang pag-uusap namin, bigla siyang huminto. May kailangan akong sabihin sa'yo, ani Mia. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso at ramdam ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Ano iyon? Tanong ko habang hinahanda ang sarili sa kung anuman ang kanyang ibubunyag. Mahal, may natuklasan akong posibilidad na makauwi na ako. Ngunit may kasamang malaking sakripisyo, bungad niya. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang pag-uwi ni Mia ang pinakaaasam ko, ngunit ano ang kapalit nito? Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang ipaliwanag niya ang sitwasyon. May alok sa akin na mas mataas na posisyon pero kailangan kong bumalik dito pagkatapos ng ilang buwan. Pwede akong makauwi pansamantala pero hindi ito permanente. Sabi niya, puno ng pag-aatubili. Para bang sinubok kami ng tadhana. Ang posibilidad na makauwi siya kahit pansamantala ay tila isang pagkakataong mahirap palampasin. Ngunit ang ideya na babalik din siya sa ibang bansa ay parang isang sumpang patuloy na maghihiwalay sa amin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Gusto ko siyang makasama, ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Sa kabilang banda, alam ko rin na ang kanyang career ay mahalaga para sa kanya. Sa aming pag-uusap, napagtanto ko ang lalim ng aming pagmamahalan. Ang kanyang sakripisyo para sa aming relasyon ay isang bagay na hindi ko maipagkakaila. Ngunit ano nga ba ang mas mahalaga? Ang pansamantalang saya ng kanyang presensya o ang pangmatagalang benepisyo ng kanyang career? Mahal, anuman ang mapagdesisyonan mo, nandito lang ako para sa'yo. Sabi ko sa kanya, pilit na itinatago ang aking sariling pangamba. Alam kong mahirap ang sitwasyong ito, ngunit handa akong suportahan siya sa anumang desisyon niya. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng pag-asa at takot sa darating na mga buwan. Ang bawat salita ay parang paglalatag ng plano para sa aming kinabukasan. Sa kabila ng lahat, ang aming pagmamahalan ang naging sandigan ng aming mga pangarap. Ngunit sa huli ng aming pag-uusap, may binanggit si Mia na hindi ko inaasahan. Mahal, may plano akong hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ani Mia, puno ng misteryo sa kanyang tinig. Ano iyon? Tanong ko, habang ramdam ko ang pag-usisa na bumabalot sa akin. May posibilidad na hindi ko na kailangang bumalik dito. Kung magagawa nating magkasama ang isang proyekto na matagal ko nang iniisip, sabi niya, puno ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay tila isang bagong pag-asa, ngunit puno ng misteryo. Ano ang proyekto na iyon? At paano ito magiging daan para sa aming muling pag-iisang dibdib? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-usbong ng bagong pag-asa sa aming sitwasyon. Ang posibilidad na hindi na siya babalik sa ibang bansa kung magagawa namin ang proyekto ay tila isang pangarap na nagiging realidad. Ngunit ano nga ba ang proyekto na iyon? Sa kabila ng pananabik, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Ano ang aming gagawin para makamit ang aming layunin? Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagmamahalan ang susi sa anumang pagsubok na darating. Ang twist na ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Sa kabila ng distansya, naroon ang pag-asa na hindi namin kailangang maghiwalay muli. Ngunit ang tanong ay paano namin magagawa ang proyekto na ito? Paano namin makakamit ang aming pangarap na magkasama? Sa puntong ito, alam kong kailangan naming magpakatatag. Sa kabila ng mga pagsubok, ang aming pagmamahalan ang magiging daan para sa aming muling pag-iisa. Ngunit ano ang susunod na hakbang? Isang proyekto na nagdudulot ng pag-asa.
ngunit puno ng misteryo. Ang mga buwan ay dumaan na tila mga dahon sa agos ng ilog. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kalungkutan sa aming sitwasyon. Si Mia, ang aking kabiyak, ay nasa ibang bansa, abala sa kanyang bagong trabaho na pangarap niya. Naiintindihan ko kung gaano kahalaga ito para sa kanya, kaya sinusuportahan ko siya sa abot ng aking makakaya, kahit pa ang ibig sabihin nito ay magtiis sa lungkot ng distansya. Sa simula, madalas kaming nag-uusap online. Ang mga video call namin ay nagsilbing tulay sa pagitan ng aming mga puso. Nakikita ko ang kanyang mga ngiti, naririnig ang kanyang halakhak, mga bagay na nagbibigay liwanag sa aking mga araw. Ngunit sa paglaon, napansin kong unti-unti na ring nagbabago ang aming mga pag-uusap. Hindi ko alam kung ito ba'y dulot ng kanyang abalang schedule o may ibang dahilan pa. Isang gabi, nakahiga ako sa kama at nagbabalak na tawagan siya. Subalit, sa pagkakataong ito, hindi niya sinagot ang tawag ko. Sinubukan ko siyang i-text, ngunit wala ring tugon. Pagtapos ng ilang oras, nagpa siya akong maghintay na lamang. Laban sa aking kalooban, bumabalik sa akin ang alaala ng mga pag-uusap namin na puno ng init at ligaya. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng aking telepono. Si Mia ang tumatawag. Agad kong sinagot at narinig ang kanyang tinig na tila may pag-aalinlangan. "Sorry mahal, napagod lang ako kagabi. Ang dami kasing trabaho." Napatigil ako. Alam kong hindi ito ang unang pagkakataon na hindi niya ako nasagot, ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaiba sa kanyang tinig. "Okay lang, naiintindihan ko. Kumusta ka naman?" Tanong ko, pilit na pinipilit ang normal na tono. "Okay naman, medyo stressed lang, pero kaya ko 'to," sagot niya na may pilit na kasiglahan. Sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi lang ito ang pisikal na distansya, kundi pati na rin ang emosyonal na puwang na unti-unting lumalawak. Sinubukan kong iwaksi ang mga negatibong isipin, ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung may problema ba na hindi niya sinasabi sa akin. Lumipas ang mga araw at patuloy kaming nag-uusap. Subalit, sa tuwing magtatapos ang aming mga pag-uusap, nararamdaman ko ang kawalan ng katiyakan. Nagsimula akong makaramdam ng takot na maaaring may hindi magandang nangyayari na hindi ko nalalaman. Isang linggo ang lumipas nang makatanggap ako ng mensahe mula sa isang lumang kaibigan na nakatira sa parehong lungsod kung saan nagtatrabaho si Mia. "Hey, nakita kita sa isang event dito. Hindi ko alam na nandito ka sa abroad," sabi ng mensahe. Napakunot ang noo ko at agad na nag-reply. "Hindi ako nasa abroad, nandito lang ako sa Pilipinas. Baka si Mia ang nakita mo." Hindi nagtagal ay bumalik ang mensahe, "Oh, sorry. Akala ko ikaw kasi magkasama kayo sa picture. Anyway, kamusta na?" Nabigla ako. Picture? Sino kaya ang kasama ni Mia sa event na iyon? Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Sinubukan kong kalmahin ang aking sarili, ngunit ang mga katanungan ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Kailangan kong malaman ang totoo, ngunit paano ko ito gagawin nang hindi siya nasasaktan? Alam kong hindi tama ang mag-akusa ng walang sapat na ebidensya, subalit hindi ko rin maikakaila ang aking nararamdamang pag-aalala. Muli kong sinubukan ng tawagan si Mia at sa pagkakataong ito sinagot niya agad. "Mahal, may kailangan ba akong malaman?" Tanong ko na may bahid ng pag-aalinlangan sa aking tinig. Tahimik siya saglit bago siya sumagot, "Anong ibig mong sabihin?" Alam kong nararamdaman niya ang tensyon sa aking tinig. "May nag-message kasi sa akin na nakita ka raw sa isang event kasama ang iba." "Sino ba yon?" Diretsahan kong tanong, pilit na pinipigil ang kaba. Tahimik siyang muli at sa pagkakataong ito, mas mahaba ang kanyang pag-iisip. "Mahal, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Pero may nakilala akong isang tao dito.
Kaibigan lang naman, sagot niya, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalinlangan. Tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon. Kaibigan lang ba talaga? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon para sa aming relasyon? Bawat konkretong pag-asa na bumuo sa aming pagsasama ay tila naglaho sa isang iglap. Sa puntong ito, hindi ko na alam kung paano pa kami makakabangon mula sa pag-aalinlangan na ito. Subalit, sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magtiwala. Ito ang pundasyon ng pagmamahal na matagal naming pinagsikapan. Ngunit paano nga ba kung ang pundasyong iyon ay unti-unting nagkakaroon ng bitak? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pangangailangan na marinig ang kanyang paliwanag. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumubulong na tanong. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa dulo ng distansyang ito? Pagkalipas ng ilang linggo mula ng huli naming pag-uusap ni Marco, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng aming sitwasyon. Sa bawat araw na nagdaraan, mas lalong tumitindi ang aking pangungulila. Kung dati nasanay na akong may kasamang magising tuwing umaga, ngayon ay tila napakalungkot ng bawat araw. Ang mga tawag at video chat namin ang tanging sandigan ko para mapawi kahit paano ang lungkot na nararamdaman ko. Ngunit kahit gaano ko man pilit na maging masaya sa bawat pag-uusap namin, hindi maikakaila ang distansya sa pagitan naming dalawa. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, nagdesisyon akong mas maging proactive. Hindi ko na kayang hintayin lamang ang mga oras na makakausap si Marco. Kailangan kong kumilos para sa ikabubuti ng aming relasyon. Nagdesisyon akong sorpresahin siya sa kanyang araw ng pahinga sa trabaho. Matagal ko nang iniisip ito, ngunit ngayon ko lang talaga napagpasyahan na gawin. Nag-book ako ng flight papunta sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Alam kong malaki ang posibilidad na hindi ako makakahanap ng oras para magkasama kami, ngunit gusto ko lang makita siya kahit saglit lang. Pagdating ko sa lungsod na kinaroroonan niya, agad akong pumunta sa hotel na kanyang tinutuluyan. Habang papunta ako, hindi ko mapigilang kabahan. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang aking pagdating. Puno ng anticipation ng puso ko habang palapit na ako sa kanyang pintuan. Nang kumatok ako, narinig ko ang kanyang boses mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng saya. Agad niya akong niyakap ng mahigpit at hindi na kami nagsalita pa. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang init ng pagmamahal namin sa isa't isa na tila nababalewala ng distansya. Sa mga sumunod na oras, nagkwentuhan kami, naglibot sa paligid, at nag-enjoy sa mga simpleng bagay na dati hindi namin pinapansin. Ang simpleng paglalakad sa parke, pagkain sa isang maliit na kainan, at pagtingin sa mga tanawin ay naging espesyal na sa amin. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang unang beses naming nagkita, ang mga unang halakhak at ang mga pangako ng pagmamahalan. Alam ko na sa kabila ng lahat, walang makakapantay sa saya na dulot ng personal na presensya. Ngunit sa kabila ng mga masayang sandali, alam kong hindi pa rin ito sapat upang maibsan ang lungkot na magbabalik sa oras na kailangan ko nang umalis. Sa gabi bago ang aking pag-alis habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, nagdesisyon akong pag-usapan ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Marco, sabi ko habang nakatingin sa kanya, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Pero naiisip ko kung ano ang magiging plano natin sa hinaharap. Tumahimik siya at tila nag-isip ng malalim. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala, ngunit naroon din ang determinasyon. Alam mo, mahal, matagal ko nang iniisip ito, sagot niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang ganitong setup, pero alam kong kailangan nating gumawa ng plano. Nagpatuloy ang pag-uusap namin at habang inilalatag namin ang aming mga plano para sa hinaharap, naramdaman ko ang pag-asa. Napagkasunduan naming pag-aralan
ang mga posibleng pagkakataon para makasama kami ng mas madalas, maging ang paglipat na lang niya sa ibang trabaho na mas malapit sa akin. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-asa sa puso ko. Sa pag-alis ko kinabukasan, dala ko ang mga plano at pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Ngunit sa pagdating ko sa airport, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Marco. "Mahal, may kailangan kang malaman," sabi niya, tila may kaba sa kanyang boses. Nag-aalala akong nakinig habang ipinaliwanag niya na may nangyaring hindi inaasahan sa kanyang trabaho. Biglaang nagkaroon ng restructuring sa kumpanya at ang posisyon niya ay naapektuhan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, ang posibilidad na makasama ko siya ng mas madalas ay tila mas malapit na sa realidad. Ngunit sa kabilang banda, ang kawalang katiyakan tungkol sa kanyang trabaho ay nagdala ng bagong set ng problema. Sa puntong iyon, ang aming mga plano ay mukhang mahirap tuparin. Habang nakaupo ako sa waiting area ng airport, napagtanto ko na ang aming laban ay hindi pa tapos. May bagong hamon na naman kaming kakaharapin. Sa kabila ng lahat, alam kong ang pagmamahal namin ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Ngunit paano kung ang sitwasyong ito ang maging sanhi ng pagbabago sa aming buhay? Sa paglipad ko pauwi, dala ko ang bagong tanong na ito sa aking isipan. Ang twist ng kapalaran ay nag-iwan sa akin ng pangamba at pag-asa. Sa pagtatapos ng bahaging ito ng aming kwento, hindi ko alam kung ano ang susunod, ngunit alam kong handa kaming harapin ito magkasama. Palagi kong inaasahan ang mga araw na iyon sa isang linggo na nakalaan para sa amin ni Leo. Sa kabila ng pagkakaiba ng oras at abala sa trabaho, nagkakaisa kaming siguraduhing may oras kami para sa isa't isa. Sa mga gabing iyon, ang aming mga pag-uusap ay tila walang katapusan, tila walang puwang ang distansya sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng aking puso na tila may kulang. Isang bahagi na hindi mapunan ng mga mensahe o video call. Habang nasa isang video call kami ni Leo, napansin kong may kakaiba sa kanyang hitsura. Bagamat nakangiti siya at tila masaya, may something sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. "Leo, may problema ba?" Tanong ko, pilit na sinasaliksik ang kanyang mga mata sa likod ng screen. "Ah, wala naman, mahal. Medyo pagod lang siguro sa trabaho," sagot niya, pilit na dinadaan sa biro. Ngunit ramdam kong may itinatago siya. Sa tagal na naming magkasama, kabisado ko na ang bawat galaw at ekspresyon niya. Napabuntong hininga ako at ipinagpatuloy ang aming usapan. Pinag-usapan namin ang mga pangarap naming bahay, ang paborito naming mga pelikula, at ang plano namin para sa hinaharap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pakiramdam na may hindi siya sinasabi. Kaya't sinubukan kong iparamdam sa kanya na nariyan lamang ako, handang makinig sa anuman ang gusto niyang ipahayag. Isang gabi, habang nagbabrowse ako sa social media, may nakita akong larawan ni Leo kasama ang ilang mga kaopisina. Nasa isang masayang kainan sila at sa isang sulok ng larawan, may isang babaeng tila malapit sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng selos kahit na alam kong bahagi ito ng kanyang trabaho. Ngunit ang mas nagbigay alala sa akin ay ang mga komento sa larawan, lalo na ang isang komento mula sa babaeng iyon na tila may malalim na kahulugan. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mag-isip. Nagpatuloy ang aming mga tawag, ngunit hindi ko pa rin maiwaksi ang pagdududa. Hanggang sa isang gabi, nagpasya akong tanungin siya ng direkta. "Leo, sino yung babaeng kasama mo sa larawan na nakita ko sa social media? Parang close kayo ah." Natahimik siya ng ilang sandali bago siya sumagot. "Ah, si Mia. Kasama ko siya sa isang project dito. Mabait siya at magaling makisama pero wala naman yon. Trabaho lang," paliwanag niya.
Ngunit sa tono ng kanyang boses ramdam kong may kulang. Sigurado ka bang wala kang itinatago sa akin, Leo? Tanong ko, pilit na hinahabol ang katotohanan sa mga mata niya sa screen. Oo, mahal. Alam mo namang ikaw lang, sagot niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa aking puso. Bago kami magpaalam sa isa't isa noong gabing iyon, hindi ko maiwasang magtanong muli, Leo, mahal mo pa rin ba ako? Ngumiti siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang dati naming pagmamahalan. Oo naman, mahal, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang para sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, tila may bumubulong na senaryong hindi ko pa nakikita. Kaya naman, sa kabila ng aking mga pag-aalala, pinilit kong maniwala. Baka nga pagod lang siya o baka nasusobrahan lang ako sa pag-iisip. Sa mga sumunod na linggo, mas naging abala si Leo sa trabaho. Ang mga tawag namin ay naging mas maiksi at mas bihira. Hindi ko maiwasang mag-alala, ngunit pilit kong iniintindi ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na siya makontak. Nagpadala ako ng mensahe, nag-iwan ng maraming tawag, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nasagot. Nag-aalala na ako nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Leo. Mahal, may kailangan akong sabihin. Pwede ba tayong mag-usap bukas? Kinabahan ako sa kanyang mensahe. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman kaya ito sa mga pag-aalala ko? O isa bang bagong pagsubok na naman ito sa aming relasyon? Sa kabila ng aking pag-aalala, umaasa akong magiging maayos ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ano nga ba ang nag-aantay sa amin sa kabila ng screen na ito? Sa kabila ng mga taon ng pagiging mag-asawa, hindi ko inakala na haharap kami ni Miguel sa ganitong sitwasyon. Isang pagsubok na tila walang katiyakan kung kailan ba ito magwawakas. Sa tuwing naririnig ko ang tunog ng notifikasyon sa aking laptop, nag-aasam akong makita ang mukha niya sa screen, kahit man lang sa loob ng ilang minuto. Ito ang naging buhay namin ngayon. Isang virtual na relasyon na pilit naming pinananatiling buhay sa kabila ng distansya. Nagsimula ang lahat nang magpasiya si Miguel na tanggapin ang trabaho sa Singapore. Isang magandang pagkakataon ang dumating sa kanya at kahit alam naming magiging mahirap, pinili naming harapin ito para sa kinabukasan ng aming pamilya. May dalawa kaming anak na nag-aaral pa at ang kita ni Miguel sa bagong trabaho ay malaking tulong upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga pangarap. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng laptop, nagbukas ng video call si Miguel. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti pa rin siyang ibinigay sa akin. Kamusta ang mga bata? Tanong niya, sinisikap na magmukhang masigla. Okay naman sila. Si Anton ay natapos na ang kanyang proyekto sa paaralan at si Maya naman ay nagiging mas mahusay sa piano. Miss na miss ka na nila, Miguel, sagot ko habang pinipilit na maging masaya sa kabila ng lungkot na bumabalot sa aking puso. Miss na miss ko na rin kayo, sabi niya, ngunit may kakaibang tono sa kanyang boses na hindi ko mawari. May kailangan akong sabihin sa'yo. Mahal. Tumigil ang aking puso sa pagtibok. Sa lahat ng mga taon na magkasama kami, natutunan ko ng basahin ang kanyang mga kilos at tono. May kung anong hindi tama sa kanyang boses, isang bagay na nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Ano iyon, Miguel? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May pagkakataon akong makauwi pero may kondisyon. Kailangan kong magtrabaho mula rito, sa bahay. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ng halos 2 taon na pagkakahiwalay, heto na ang pagkakataon naming muling makasama. Ngunit may bahagi sa akin na nagtataka kung paano namin ito maisa sa katuparan. Paano mo naman gagawin iyon? Hindi ba magiging mahirap para sa trabaho mo? Umiling siya, hindi madali, pero kaya.
Ang kumpanya ay nag-aalok ng opsyon na magtrabaho mula sa kahit saang bahagi ng mundo, basta't may internet connection. Ang mas mahirap na bahagi. Tumigil siya, tila nag-aalinlangan. Ano yon, Miguel? Tanong ko, nararamdaman ng tensyon sa pagitan namin. May kailangan tayong pagdesisyonan. Nakatanggap ako ng isang liham mula sa kumpanya, may isa pang alok na mas malaking posisyon. Ngunit kailangan kong manatili sa Singapore ng mas matagal. Mas malaki ang sahod, mas maganda ang benepisyo, pero mas matagal na hindi tayo magkakasama. Bumagsak ang aking puso. Isang mas malaking oportunidad na nangangahulugang mas matagal pa kaming magkakahiwalay. Ngunit paano ko naman pipigilan si Miguel sa pagkakataon na iyon? Alam kong ito ay para sa kinabukasan ng aming pamilya. Miguel, ano ba ang mas gusto mo? Tanong ko, nais malaman ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa kabila ng aming virtual na koneksyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi ko alam, mahal, ang hirap, mahal ko ang trabaho ko, pero mas mahalaga sa akin ang pamilya natin. Doon ko napagtanto ang isang bagay, ang aming relasyon, ang aming pamilya ay palaging nakatayo sa balanse ng mga desisyon na ito. Sa kabila ng aming mga plano, ang buhay ay may paraan ng paglalagay ng mga balakid na hindi inaasahan. Habang iniisip ko ang aming sitwasyon, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Miguel, bakit hindi natin subukan ang remote work option muna? Tingnan natin kung paano ito gagana. Kung hindi, pwede naman tayong magdesisyon ulit. Nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Tama ka, subukan natin. Pero may isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Nag-aalala ako sa kanyang susunod na sasabihin. Ano iyon? May isa pang proyekto na inaalok sa akin dito. Isang pagkakataon na makapagsimula ng sarili kong negosyo. Pero kailangan kong magdesisyon sa loob ng isang buwan. Napakapit ako sa aking upuan. Ang twist na ito sa aming sitwasyon ay hindi ko inaasahan. Ang posibilidad na magsimula siya ng isang bagay na magbibigay sa amin ng mas maraming oras na magkasama, ngunit may kasamang panganib. Mahal, ikaw ang magdedesisyon. Ano man ang piliin mo, nandito ako para sa'yo. Sabi ko, puno ng pag-asa na sa kabila ng lahat, ang aming pagmamahalan ay magiging sapat upang harapin ang mga darating na pagsubok. Sa huli, ang aming kwento ay hindi isang wakas, kundi isang simula. Ang cliffhanger na ito ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Isang bagong simula na hindi namin inakala. Ngunit alam ko, sa puso ng bawat desisyon, ang aming pagmamahalan ang magbibigay ng tamang direksyon. Sa bawat paglipas ng araw, natutunan kong masanay sa mga araw na mag-isa. Hindi ko maikakaila na may kirot sa bawat pagdilat ng aking mga mata at makitang wala ka sa aking tabi. Ngunit natutunan kong tanggapin na ganito ang kalakaran ng ating buhay ngayon. Sa trabaho mong sa ibang bansa at ako rito sa ating tahanan, tila ba ang bawat oras ay isang pagsubok kung gaano katibay ang ating sumpaan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang teknolohiya ang nagsilbing tulay sa ating dalawa. Salamat sa mga video call, tila ba hindi ganoon kalayo ang ating pagitan. Laging may oras para sa ating dalawa, kahit na minsan ay pinipilit kong itago ang pagod sa aking mukha. Ayokong makadagdag pa sa bigat ng nararamdaman mo sa iyong trabaho. Alam kong hindi biro ang pinagdaraanan mo roon. Isang gabi, habang ako'y nag-aalmusal at ikaw naman ay naghahapunan, nagdesisyon akong buksan ang aking laptop para sa isa na namang tawag na magpapagaan ng aking damdamin. Ang nangiti mo sa screen ang nagsilbing pag-asa sa akin. Kamusta ang araw mo? Tanong ko, pilit na itinatago ang pagod sa aking tinig. Medyo naging abala pero okay naman, sagot mo habang sinusubuan ang sarili ng pasta. Ikaw, kamusta ang trabaho? Ganun pa rin, marami pa ring papeles na kailangang ayusin. Pero masaya ako at kahit papaano,
Marami akong natatapos. Tugon ko, sabay kuha ng isang piraso ng pandesal. Sa kabila ng aming mga simpleng palitan ng salita, ramdam ko ang init ng pagmamahal sa bawat pagngiti mo. Iyon ang nagpapaalab sa akin upang ipagpatuloy ang araw. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla kang natigilan. Napansin ko ang pagkabahala sa iyong mukha. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sambit mo, may halong pag-aalinlangan. Natigilan ako, kinabahan sa maaaring mangyari. Ano iyon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong tinig. May nag-offer sa akin ng bagong posisyon dito. Mas mataas ang sweldo at mas maganda ang mga benepisyo, pero bigla kang huminto, tila ba nag-aalinlangan sa susunod na sasabihin. Pero ano? Pamimilit kong tanong, hindi na itago ang pagkasabik at kaba. Pero kailangan kong pumirma ng kontrata na tatagal ng 5 taon. Sabi mo habang nakatitig sa akin, tila ba humihingi ng pag-unawa. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Sa isang banda, natutuwa ako para sa iyo at sa iyong tagumpay, ngunit sa kabilang banda, nag-aalala ako sa magiging epekto nito sa ating pagsasama. Paano ang plano nating magkasama na ulit? Tanong ko, hindi maitago ang lungkot sa aking tinig. Naiintindihan ko kung ayaw mo, sagot mo, bakas ang pag-aalala sa iyong boses. Pero mahal, ito na ang pagkakataon ko para sa mas magandang kinabukasan natin. Napabuntong hininga ako. Alam kong ito ang tamang desisyon para sa iyo at para sa ating pamilya. Ngunit hindi ko rin maikaila na natatakot akong baka mas lalo kaming magkahiwalay. Nagpatuloy kang magsalita, hindi ko ito pipirmahan kung hindi mo gusto. Gusto kong malaman mo na ikaw at ang ating pamilya pa rin ang una sa akin. Nang gabing iyon, wala akong masyadong nasabi. Nagpaalam na tayo upang magpahinga, ngunit habang nakahiga sa kama, hindi ko maialis sa isip ko ang iyong sinabi. Ang 5 taon ay tila napakahabang panahon. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ang maaaring magbigay daan sa mas magandang kinabukasan para sa ating dalawa. Kinabukasan matapos ang magdamag na pag-iisip, na pagdesisyonan kong tawagan ka upang ibigay ang aking sagot. Mahal, pumayag na ako, wika ko, kahit na may halong kaba sa aking dibdib. Suportado kita sa desisyon mo. Nang marinig ko ang iyong sagot, ramdam ko ang saya at pasasalamat sa iyong tinig. Salamat mahal, pangako, gagawin ko ang lahat para makabalik agad sa iyo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Sa aking isipan, naglalaro ang mga salitang hindi ko pa kayang bigkasin. Kailan ko ba masasabi sa iyo na mayroon akong sakit na matagal ko nang itinatago? Sa huli, iniwan mo akong nag-iisip, nag-aalala at nagmamasid kung paano magwawakas ang aming kwento. Ang aming pag-ibig ay isang paglalakbay na puno ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matatag dahil sa tiwala at pagmamahal. Ngunit hanggang kailan ko maitatago ang katotohanan? Ang langit ay tila ba nakikiayon sa nararamdaman ko ngayon. Ang madilim na ulap ay nagbabadya ng ulan. Habang ako'y nakaupo sa harap ng aking laptop, hinihintay ang kanyang tawag. Si Arvin, ang aking asawa, ay nasa ibang bansa para sa kanyang trabaho. Matagal na kaming kasal, ngunit sa tuwing mag-uusap kami online, palagi pa ring may kaba sa aking dibdib. Hindi ko maalis ang pag-aalala, lalo na't hindi ko siya kapiling sa mga oras na ito. Habang nakatambay ako sa kusina, iniisip ko kung paano namin napagtagumpayan ang ganitong uri ng relasyon. Ang mga tawag, video chat, at mga mensaheng bumabati sa akin tuwing umaga ay naging parte na ng aming pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maalis ang pag-aalala. Ano kaya ang ginagawa niya sa ibang bansa?
May mga bagong kaibigan na kaya siyang nakilala. Paano kung biglang nag-ring ang telepono? Agad kong sinagot at narinig ko ang boses ni Arvin. Mahal, kamusta ka na? Parang bumalik ang lahat ng saya sa mundo ko. Kahit hindi ko siya kaharap, sa boses pa lang niya ay parang nandito na siya sa tabi ko. Okay lang ako, Arvin. Medyo busy sa trabaho, pero ayos lang. Ikaw, kamusta ka na diyan? Tanong ko habang pinipilit ang aking boses na maging masaya. Narinig kong huminga siya ng malalim. Medyo mahirap ang mga araw dito. Maraming kailangang gawin, pero okay lang. Iniisip kita palagi. Nakangiti akong tumingin sa screen kahit hindi niya ito makikita. Miss na kita, sabi ko. Kailan ka ba uuwi? Ilang buwan pa, mahal ko. Pero may magandang balita ako para sa'yo. Sabi niya na may excitement sa boses. Napataas ang kilay ko. Ano iyon? May posibilidad na makauwi ako ng mas maaga. Isa sa mga kasamahan ko ay nag-alok na puna ng posisyon ko para makauwi ako sa iyo ng mas maaga. Hindi pa ito sigurado, pero malaki ang chance, paliwanag niya. Parang pumasok ang liwanag sa madilim kong kalangitan. Talaga? Ang saya naman niyan, sana magkatotoo. Ngunit bago pa man ako tuluyang magpakasaya, naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon. Parang may bumabagabag sa aking loob. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may mali. Arvin, may problema ba diyan? Tahimik siya sandali bago sumagot. Sa totoo lang, mahal, may isang bagay na dapat kong sabihin sa'yo. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ano yon, Arvin? Tanong ko, pilit pinapakalma ang kaba. Meron akong nakilala dito, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa akin. Siya ang kasamahan kong nag-alok na punan ang posisyon ko. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkakilala at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ang mga mata ko ay dahan-dahang napuno ng luha. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkakasundo kami pero hindi ko siya nakikita na higit pa sa kaibigan. Alam kong dapat ko itong sabihin sa'yo para hindi ka mag-alala. Mahal na mahal kita at walang makakapalit sa'yo. Bawat salita niya ay parang alon na sumasalpok sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang tiwala na unti-unting nawawala. Pero bakit parang ang hirap tanggapin, Arvin? Ang hirap isipin na may ibang tao kang nakakasama, sabi ko, at naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Mahal, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw lang ang mahal ko, sabi niya, ngunit ang mga salita niya ay tila ba hindi na sapat para patigilin ang aking pag-aalala. Napabuntong hininga ako. Sana nga, Arvin. Sana nga. Sa gitna ng pag-uusap naming iyon, narinig ko ang biglaang pagpatak ng ulan. Parang sinasalamin nito ang bigat ng aking nararamdaman. Kailangan ko munang magpahinga, Arvin. Babalikan kita. Okay, mahal. Mahal na mahal kita, sabi niya, ngunit ang mga salitang iyon ay tila ba lumulutang na lamang sa hangin. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng ulan, naramdaman ko ang isang kakaibang hangin sa aking likuran. Parang may presensya, ngunit hindi ko ito mawari. At sa isang iglap, biglang nagring ang telepono. Hindi si Arvin ang tumatawag, kundi isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito, at ang tinig sa kabilang linya ay parang bumulong ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Si Arvin ay may plano. Alam mo ba ang tunay niyang intensyon sa pag-uwi? Ang tanong na iyon ay bumago sa lahat ng aking iniisip. Sino ang nasa kabilang linya at ano ang kanyang alam? Hindi ko mapigilang manginig sa takot at pag-aalala. Ano nga ba ang kanyang intensyon? Sa gitna ng ulan, ang lahat ay tila ba nagbabago. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Sa gitna ng tahimik na gabi, habang ako'y nakaupo sa aming lumang sopa, binubuklat ko ang mga lumang album ng litrato. Hindi ko maiwasang mapangiti sa mga alaala ng aming mga pinagsamahan ni Clara.
Mahigit 10 taon na kaming mag-asawa at sa bawat taon ay may bagong kwento kaming isinusulat. Subalit sa huling 2 taon, ang aming kwentong pag-ibig ay tila nasusulat sa magkaibang pahina. Ang kanyang trabaho bilang isang engineer sa ibang bansa ang naging dahilan ng aming long-distance relationship. Komplikado pero kinakaya namin. 20 anyos pa lamang kami nang magkita. Isang simpleng pagkikita sa isang art exhibit ang nagtulak sa aming mga puso na magkaintindihan kahit na magkaiba ang aming mundo. Ngayon, tila mas malayo pa kami sa isa't isa. Ang aming mga pag-uusap ay nauubos sa chat at video calls, hindi tulad ng dati na pwede ko siyang yakapin sa tuwing gusto ko siyang maramdaman. Nagsimula ang gabi sa isa na namang video call. Nakangiti siya sa screen, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan, ngunit may bakas ng pagod. "Kamusta ang araw mo, mahal?" Tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang maaliwalas na muka. "Pagod, pero maayos naman," sagot niya. "Ikaw, anong balita diyan sa bahay?" Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangkaraniwang bagay, mga kaibigan, pamilya, at mga plano naming dalawa. Subalit sa kabila ng aming pagbibiro at tawanan, may hindi maipaliwanag na puwang sa pagitan namin. Parang may gustong sabihin si Clara ngunit hindi niya magawa. O baka naman ako'y nag-iisip lamang ng kung ano-ano. "May sorpresa ako para sa iyo," biglang sabi ni Clara. Ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. "Ano iyon?" tanong ko, sabik na malaman ang kanyang sorpresa. "Basta, malalaman mo rin sa susunod na linggo," sagot niya. Napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. May kung anong kaba ang nag-umpisang bumalot sa akin, ngunit pinilit kong mangumiti at hindi magtanong ng marami. Matapos ang aming pag-uusap, nanatili akong nakaupo sa sopa, iniisip ang kanyang sorpresa. Ano kaya iyon? Muli kong binuklat ang album at doon ko nakita ang isang lumang larawan naming dalawa. Kuha ito noong aming unang anibersaryo. Nakangiti kami sa isa't isa, puno ng pag-asa at pangarap. Bigla kong naisip, paano kung ang sorpresa ni Clara ay isang bagay na magbabago sa aming buhay? Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mag-alala. Minsan, hinihiling ko na sana ay bumalik na si Clara dito sa bahay, na sana ay hindi na namin kailangang magtiis sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong para sa aming kinabukasan ang lahat ng kanyang sakripisyo. 1 linggo ang lumipas at dumating na ang araw na sinasabi ni Clara. Nakaupo ako sa harap ng laptop, kinakabahan habang hinihintay ang kanyang tawag. Nang sa wakas ay tumunog ang aking telepono, agad ko itong sinagot. "Hello, mahal," bati ko. Ngunit sa halip na boses ni Clara, isang malambing at pamilyar na tunog ang aking narinig. "Sorpresa?" Sigaw ng isang munting tinig. Itinaas ni Clara ang kamera at doon ko nakita si Lily, ang aming 7 taong gulang na pamangkin. "Lily!" Sigaw ko, hindi makapaniwala. "Anong ginagawa mo diyan?" "May sorpresa si Tita Clara," sagot niya, sabay tawa. Maya-maya pa'y lumitaw na si Clara sa screen. Ang kanyang muka ay puno ng saya. "Sorpresa!" sabi niya. "May 2 tickets ako pauwi diyan. Magkikita na tayo, mahal." Ang aking puso ay nagumapaw sa ligaya. Ngunit sa kabila ng saya, may kung anong hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Parang may hindi siya sinasabi. "Clara," simula ko, "ano pa ang itinatago mo sa akin?" Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, nawala ang nangiti at napalitan ito ng seryosong mukha. "May kailangan akong sabihin sa iyo, mahal, pero sa personal ko nasasabihin. Huwag kang mag-alala, hindi ito masama." Bumigat ang aking dibdib sa kanyang sinabi. Ano kayang lihim ang dala niya pauwi? Habang sabik na akong makita siya, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Sa kabila ng lahat, nanatili akong umaasa na ang kanyang sorpresa ay para sa ikabubuti ng aming relasyon. Ngunit paano kung ito ay isang bagay na magbabago sa lahat?
At sa ganitong uri ng pag-iisip, natapos ang aming tawag. Naiwan akong nag-iisip at umaasa sa mga susunod na mangyayari. Sa kabila ng aming pagkakalayo, alam kong malapit nang bumalik si Clara sa aking piling. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ano kaya ang dala niyang balita? Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang buwang pagkakahiwalay, nagising ako sa umagang may kakaibang saya. Ang araw ay tila mas maliwanag at ang hangin ay mas presko kaysa dati. Nakatakda kaming magkita ni Ana sa online mamayang gabi at ito ang unang pagkakataon na hindi ko naramdaman ang lungkot na kadalasang bumabalot sa akin sa ganitong mga pag-uusap. Habang hinihintay ko ang oras ng aming video call, hindi ko maiwasang balikan ang mga nakaraang buwan. Si Ana, ang aking asawa sa loob ng 10 taon, ay napilitang tanggapin ang isang trabahong nangangailangan ng kanyang presensya sa ibang bansa. Ang desisyon na ito ay hindi madali para sa kanya, lalo pat alam kong lagi niyang inuuna ang aming pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang oportunidad ay masyadong maganda para palampasin. Sa kabila ng layo, pinilit naming panatilihin ang aming relasyon. Ang mga oras ng aming pag-uusap ay naging mahalaga, kahit pa ang internet connection ay hindi laging maaasahan. Para kaming mga sundalong nakikipaglaban sa digmaan ng pangungulila, umaasa na ang bawat mensahe at tawag ay sapat na upang punan ang puwang na iniwan ng pisikal na distansya. Nang sumapit ang gabi, naupo ako sa harap ng laptop at naghintay. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit may halo itong pananabik. Sa wakas, lumitaw ang mukha ni Ana sa screen. Agad na naglaho ang lahat ng pagod ko sa trabaho nang makita ko ang kanyang ngiti. "Musta ang araw mo?" tanong niya habang inaayos ang kanyang buhok na bahagyang nagulo. "Maayos naman," sagot ko, sabay kwento ng mga nangyari sa araw ko. Habang nag-uusap kami, napansin kong mas masaya siya kaysa dati. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata at hindi ko maiwasang itanong, "May magandang balita ba?" Ngumiti siya ng malapad at sinabi, "Actually, oo, may sorpresa ako para sa'yo." Ang kanyang tono ay puno ng pananabik at agad kong naisip na posibleng may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Marahil ay may magandang proyekto siyang natapos o kaya naman ay may promotion siyang natanggap. "Ano yon?" tanong ko, puno ng kuryosidad. Napabuntong hininga siya bago sumagot. "Alam kong mahirap para sa atin ang ganitong setup at kahit papaano'y nais kong mapalapit na ulit sa'yo." Huminto siya sandali, tila nag-aalangan kung paano sasabihin ang susunod niyang mga salita. "Nag-file ako ng leave at makakauwi ako sa katapusan ng buwan." Halos hindi ko mapaniwalaan ang aking narinig. "Totoo ba yan?" tanong ko, hindi makapagsalita ng maayos dahil sa tuwa. Tumango siya at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Oo, totoo. Hindi ko na kayang matagalan pa ang layo natin sa isa't isa." Habang nag-uusap kami tungkol sa kanyang pagbabalik, biglang nag-ring ang pinto. Nagulat ako at pansamantalang natigil ang aming pag-uusap. "Sino kaya yon?" tanong ni Ana, halatang nagtataka rin. "Sandali lang, titingnan ko," sagot ko. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang courier na may dalang maliit na pakete. Tinanggap ko ito at bumalik sa laptop. "May dumating na package," sabi ko kay Ana habang tinatanggal ang pambalot nito. Nang mabuksan ko, isang maliit na kahon ang nasa loob. Binuksan ko ito at bumungad ang isang kwintas na may pendant na hugis puso. "Happy anniversary," bulong ni Ana mula sa screen at bigla kong naalala na ilang araw na lang pala'y magiging anibersaryo na namin. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, nakalimutan ko ang tungkol dito. Ngunit si Ana, sa kabila ng kanyang abalang schedule, ay naglaan ng oras upang ipaalala sa akin kung gaano kahalaga ang araw na iyon para sa amin. Habang hawak ko ang kwintas, napagtanto ko kung gaano kami kaswerte
na sa kabila ng lahat ng pagsubok, nariyan pa rin kami para sa isa't isa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang naglaho ang video call. Ang screen ay nag-buff at nagpakita ng connection lost. Nataranta ako at sinubukang i-reconnect ang tawag, ngunit bigo ako. Maya-maya pa'y nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ana. Pasensya na, may emergency dito. Kailangan ko nang umalis. Tatawagan kita ulit mamaya. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang nangyari. Ang saya na naramdaman ko kanina ay napalitan ng kaba. Ano kayang emergency ang tinutukoy niya? Habang nakatitig sa kwintas na hawak ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Subalit, alam kong kahit ano pa man ang mangyari, kakayanin namin ito. Ngunit isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa amin ni Ana? Nagsimula ang umaga sa isang malalim na buntong hininga. Kaharap ko ang laptop, naghihintay na muli siyang mag-online. Ang aming virtual na mundo ang tanging puwang kung saan kami nagkikita, nag-uusap at nagsasama sa kabila ng libu-libong kilometrong pagitan. Sa bawat pagtip ng oras, nararamdaman ko ang pangungulila. Parang kahapon lang nang magdesisyon si Marco na tanggapin ang trabaho sa ibang bansa. Alam kong para ito sa ikabubuti ng aming pamilya, ngunit hindi ko maiwasang magtanim ng pangamba sa puso ko. Good morning, love. Bungad ni Marco nang mag-pop up ang notification na nag-online na siya. Agad na napawi ang kalungkutan ko sa pagkarinig ng pamilyar niyang boses, kahit pa ito'y mula sa isang digital na himig. Good morning! Kamusta ka na? Tugon ko, pilit na pinapawi ang mga agam-agam ko sa likod ng isang masiglang ngiti. Gabi na dito, pero alam mo naman, busy pa rin sa trabaho. Pero naisip ko, baka gusto mong maglakbay at pumunta rito sa akin. Nakahanap ako ng magandang lugar na pwede nating tirhan, kasama ang mga bata. Hindi ko inasahan ang kanyang imbitasyon. Isang bagay na matagal ko nang inaasam, ngunit hindi ko lubos na inaasahan na mag-aalok siya ng ganoon kabilis. Talaga? Paano naman ang mga bata? Ang eskwela nila? Tanong ko. Bagamat ang puso ko'y nagsisimulang magningning sa pag-asa. Napag-usapan na natin ito, di ba? Maaring mag-enroll sila sa international school dito. Maayos naman ang sistema ng edukasyon. Paliwanag ni Marco. Alam kong tama siya. Ngunit ang ideya ng paglisan sa aming tahanan, ang pag-iwan sa lahat ng nakasanayan ay hindi na ganoon kadali. Habang pinag-uusapan namin ang mga posibilidad, hindi maalis sa isip ko ang mga alaala ng aming tahanan. Ang mga tawanan sa hapagkainan, ang mga halakhak ng mga bata sa bakuran, at ang init ng araw na sumisilip sa bintana tuwing umaga. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang pangarap na muling makasama si Marco, ang pangako ng isang bagong simula. Alam mo, love, naisip ko rin, baka pwede tayong gumawa ng bagong proyekto dito. Alam mo naman kung gaano kita hinahangaan sa talento mo sa interior design, ani Marco, na tila may tinatagong sorpresa. Proyekto? Anong proyekto? Tanong ko, at sa pagkakataong iyon, nakita ko sa screen ang kanyang ngiti, isang ngiting may lihim na kasiyahan. May nakausap akong kaibigan dito na gustong magpatayo ng isang bagong coffee shop. Naghahanap siya ng designer at naisip ko na ikaw ang perfect para sa trabaho. Kaya kung pupunta ka rito, hindi lang tayo magkakasama, may oportunidad ka pang ipakita ang galing mo. Bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng mundo ko. Parang ang lahat ng bagay ay biglang pumila sa tamang direksyon. Ang alok na ito ay hindi simpleng trabaho lamang. Ito ay isang pagkakataon upang palakasin ang aming ugnayan, upang mapalapit kami sa isa't isa at makapagsimula ng panibagong kabanata. Ngunit sa likod ng saya, naroon ang isang katanungan. Ano ang tunay na intensyon ni Marco? Bakit ngayon lang niya ito binanggit? Bigla akong nakaramdam ng pagkabahala. May isang bagay na tila hindi niya sinasabi sa akin. Isang bagay na nagtatago sa likod ng kanyang mga ngiti at plano. Love,
May kailangan ka bang sabihin sa akin? Tanong ko, inaasahan ng isang paliwanag. Tumigil siya sa pagsasalita, tila nag-aalangan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang katahimikan. May isang bagay, pero gusto ko sanang sabihin ito kapag andito ka na. Ayokong mag-alala ka. Nagsimula akong magtaka. Ano ang kanyang itinatago? Ang puso ko'y napuno ng pangamba ngunit kasabay nito'y umaasa sa kanyang pag-amin. Sa kabila ng pagdududa, alam kong kailangan kong magtiwala. Kailangan kong maniwala na ang pag-ibig namin ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Marco, kahit ano pa man yan, nandito ako. Magkasama tayong haharapin ang lahat, sabi ko, pilit na pinapawi ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit ang kanyang mata ay may kakaibang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Sa huli, isang bagay ang malinaw. May sorpresa siyang inihahanda at ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa aming pagmamahalan. Ang tanong ay, handa na ba kami sa bagong mundo na aming tatahakin sa mga pagsubok na maaari naming harapin? At sa kabila ng lahat, ang pag-ibig namin ay mananatiling matibay. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, isang misteryo ang naghihintay. Pagkatapos ng ilang buwang walang sawang pag-uusap sa pamamagitan ng screen, naramdaman ko ang kakaibang lungkot na dulot ng distansya sa pagitan naming mag-asawa. Si Mark, ang aking asawa, ay nasa ibang bansa para sa kanyang trabaho bilang isang inhinyero, habang ako naman ay nanatili sa Pilipinas upang asikasuhin ang aming pamilya at negosyo. Sa bawat video call, pilit naming pinaparamdam sa isa't isa na kahit gaano kalayo, hindi nagbabago ang aming pagmamahalan. Isang gabi, habang nakatambay ako sa sala, hawak ang aming tablet, tumawag si Mark. Nakangiti siya tulad ng dati, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong niya habang nag-aayos ako ng pwesto sa upuan. "Okay naman," sagot ko. "Medyo abala sa shop, pero kinaya naman. Ikaw, kamusta ka diyan?" "Medyo mahirap ang proyekto ngayon," aniya. "Pero malapit na rin matapos. May magandang balita ako." Napangiti ako. "Ano yon?" "Magkikita na tayo, mahal. Makakauwi na ako sa susunod na buwan." Biglang kumislot ang puso ko sa saya. Matagal-tagal na rin mula noong huli kaming magkasama ng pisikal. "Totoo ba? Hindi mo ako binibiro?" Tumango siya, puno ng sigla ang mga mata. "Totoo ito, nakabook na ang flight ko. May ilang linggo na lang." Ang saya sa aming pag-uusap ay tila naging kuryente na dumaloy sa bawat hibla ng aking katawan. Sa wakas, ang lahat ng lungkot at pangungulila ay magiging alaala na lamang. Nag-usap kami ng maraming bagay, mga plano, mga pangarap, at kahit ang simpleng mga bagay na gagawin namin sa muling pagkikita. Ngunit hindi maikakaila na may bahagi sa akin na hindi mapakali. Sa kabila ng saya, may bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, na tila may paparating na malaking pagbabago. Pilit kong binaliwala ito, iniisip na marahil dala lang ng pagod at stress. Habang papalapit ang araw ng pagbalik ni Mark, napansin kong nagiging madalas ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Sa una, inisip kong baka mga telemarketer lamang ito, ngunit nang minsang masagot ko, ang tinig sa kabilang linya ay pamilyar. "Hello, Mrs. Santos?" Tanong ng boses, malamig at formal. "Ako si Dr. Lopez, doktor ni Mr. Mark Santos dito sa ospital." Bigla akong kinabahan. "Ospital? Ano pong nangyari?" "Mayroon po kaming dapat pag-usapan tungkol sa kalagayan ng inyong asawa." Halos hindi ko maintindihan ang mga sumunod niyang sinabi. Ang lahat ng ito ay tila isang masamang panaginip. Ayon kay Dr. Lopez, si Mark ay na-confine dahil sa isang hindi inaasahang medikal na sitwasyon. Sininyasan ako na huwag mag-alala, ngunit paano ko mapipigilan ang sarili ko? Ang aking isip ay puno ng mga tanong at ang puso ko ay tila dinudurog. Kaagad kong tinawagan si Mark. Sa kabila ng pagod, sinagot niya ang tawag. "Mahal, huwag kang mag-alala. Konting komplikasyon lang ito."
Aniya, pilit na ngumiti kahit sa sakit na nasa kanyang boses. Anong komplikasyon? Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, nanginginig ang boses. Alam kong mag-aalala ka lang, kaya nagdesisyon akong hindi na sabihin. Sagot niya, malumanay ngunit may halong pagsisisi. Pero kailangan ko itong malaman, Mark. Hindi ko kayang hindi alamin kung ano ang nangyayari sa'yo. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang kanyang buntong hininga. Mahal, may kailangan akong aminin sa'yo. May isa pang dahilan kung bakit hindi ko agad sinabi. Huminga ako ng malalim, hindi sigurado kung anong susunod kong maririnig. Ano yon? Mahal, hindi lang tungkol sa kalusugan ko ang problema. Mayroon akong hindi sinasadyang nalaman at hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa'yo. Aniya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman. Ang dami kong gustong itanong, ngunit tila napako ang dila ko. Anong katotohanan ang bumabagabag sa kanya? At paano ito makakaapekto sa amin, sa aming pamilya, at sa aming hinaharap? Isang hindi inaasahang twist ang nagbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. At sa kabila ng lahat, ang tanging sigurado ako ay ang pagmamahala namin ay kailangang mas maging matibay kaysa dati, lalo na sa gitna ng mga pagsubok na ito.